Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa cultivator na si Ran na pinilit mabuhay ng 3,000 taon dahil sa kagustuhan niyang maabot ang level ng Foundation Establishment Realm. Siya ang Grandmaster ng Kingming Sword Sect pero siya din ang may pinakamababang level dito. Isang araw habang naglilinis ang mga cultivator ng Kingming Sword Sect ay napansin ng isa sa kanila ang kakaiba sa spiritual pole at katapos ay dito na din biglang dumilim ang kalangitan. Ilang sandali lang ay tinamaan ng kidlat ang iba sa kanila na kagagawan pala ng mga Thunder Beast. Sinubukan ng iba na tumakas pero marami pa din ang naabutan sa kanila. Hanggang sa dumating dito ang sect leader na si Ju. Nang mapansin niya na sira-sira na pala ang ibang parte ng sect ay ikinagalit niya ito kaya inatasan niya ang lahat na atakihin ng mga Thunder Beast. Wala silang kaalam-alam na nasa di kalayuan lang pala ang kumokontrol sa mga Thunder Beast. Abala naman si Ran sa kanyang cultivation na kasalukuyan pa ding nasa Chi Refining Realm. Sinusubukan niya pa ding abutin ang Foundation Establishment Realm ngunit bigo pa din siya dito. Kaya hindi na siya nakapagpigil pa at nagreklamo na sa mga immortal na sinasamba niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagyanig at nang sumilip siya sa labas ay nakita niya ang nagaganap na labanan sa baba. Dahil sa sobrang dami ng mga Thunder Beast ay nahihirapan na sila Ju. Kaya napilitan na si Ju na ipatawag sa Mount 7 Star si Ran para humingi ng tulong dito. Kasalukuyan na ding pababa si Ran gamit ang cableway dahil sa level niya ay hindi pa niya nagagawang lumipad gamit ang flying sword. Ilang sandali lang ay nakasalubong niya na ang naatasan ni Ju. Hindi nito alam na ipinagbabawal pala niya sa Mount 7 Star ang paglipad dahil nakakainsulto ito sa kanya. Dahil dito ay kinuha niya ang flying sword nito at iniwan ito dito. Nang marinig ng mga Thunder Beast ang sipol ay kaagad itong nagsiatrasan. Katapos ay nakarinig sila Ju ng tumetawa at ito pala ay ang Supreme Elder ng Demon Sect na si Feng. Nagtaka si Ju na nandito ito dahil akala niya ay nasa Great Desolation pa ito para sa Immortal Test. Kaya sinabi ni Feng na tapos na umano siya sabay ipinakita ang pinagbago sa kanyang katawan. Katapos ay dito na din niya sinabi na gusto niyang makipaglaban kay Ran. Pero ayon kay Ju ay abala pa umano si Ran sa cultivation nito at maghanap na lang siya ng ibang makakalaban. Ayon naman kay Feng ay tapos niya na umanong kalabanin ang iba at sinadya niya talaga na ihuli ang Kingming Sword Sect dahil alam niya din na abala si Ran. Nang malaman ni Ju na ito pala ang nagpadala ng mga Thunder Beast ay nagalit siya dito at kaagad itong inatake. Bigla namang may kung anong nahulog kay Feng kaya inakala nito na surprise attack ito ni Ju. Ngunit ito pala ay si Ran kaya kaagad itong nilapitan ni Feng para ipagmayabang ang kanyang katawan. Katapos ay sinubukan niya na itong hamunan sa isang laban ngunit kaagad din siyang tinanggihan nito. Nang paalis na sana si Ran ay may nabanggit si Feng tungkol sa cultivation ni Ran na ikinagalit naman nito kaya napilitan tuloy ito na makipaglaban. Hindi makapaniwala si Feng sa lakas at bilis na ipinapakita ni Ran. Dahil hindi siya makasabay dito ay nabugbog lang siya nito hanggang sa hindi niya na nakayanan pang makatayo. Pero natutuwa pa din siya sa pagpayag ni Ran na makipaglaban sa kanya. At bilang pasasalamat niya dito ay may regalo umano siya na makakatulong kay Ran na maabot ang Foundation Establishment Realm. Dahil dito ay kaagad siyang inimbitahan ni Ran na pumasok sa loob. Nang maipakita niya ito kay Ran ay hindi naman ito mabasa ni Ran. Sinabi niya dito na kinopya niya lang ito mula sa isang stone tablet nung nasa Great Desolation pa siya. Pero ayon kay Zuwei ng Blessedness Sect ay tungkol umano ito sa sekreto ng Foundation Establishment Realm. Sinabihan ni Ran si Ju na ipasalin ang nakasulat sa papel para malaman niya kung ano ang mga sinasabi dito. Kinagabihan habang nasa Kingming Ancestral Hall siya para mag-alay ay naramdaman niya na parang may pumasok. Ito pala ay siling ng Hades Realm at balak nito na sunduin na siya. Lagpas na pala sa 50 taon ang nakakaraan simula nung kumain siya ng everlasting longevity pill na siyang nagdagdag sa kanyang buhay kaya ngayon ay ubos na ang kanyang oras. At isa din sa rason bakit gusto ni Ling na sunduin na siya ay dahil ay popromote umano ito ng Immortal Emperor kung magawa nito na madala siya. Ngunit tumanggi pa din siya na sumama dito kaya napilitan na ito na puwersahin siya. Sinubukan niyang humingi ng dagdag na 10 araw pa para kompletuhin ang kanyang cultivation sa Foundation Establishment Realm. Katapos ay pinuruhan niya na ito dahilan para tumilapon ito kaya pumayag na lang ito sa hinihingi niyang 10 araw. Kinabukasan ay binisita siya ni Ju para ibigay ang hinihingi niyang herbs. Katapos ay nakiusap na din siya dito na isabay na din sa pag-aayos ng mga nasirang gusali sa baba ang bubungan dito na nasira naman kagabi. Isang araw ay nagpahatid siya sa baba para bumili ng mga herbs na kailangan niya sa Everlasting Longevity Pill. Habang naglalakad na siya papunta sa Shangshan Kingdom ay hinarangan siya ng isang grupo ng mga kalalakihan. Gusto ng mga ito na bayaran niya umano muna ang mga ito kung gusto niyang makadaan dito.
Pero dahil hindi man lang siya nagpapakita ng takot ay nagtaka ang mga ito. Kaya nainis na ang mga ito at nagpa siya na lang na iligpit siya. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito sa kanya ay bigla namang may dumating dito para tulungan siya. Bagamat hindi ito isang cultivator na kagaya niya ay napansin niya na kaya nitong maabot ang Chi Refining Realm sa pamamagitan ng pagpapalakas nito sa martial arts. Umatake din dito ang dalawa pang lalaki pero wala ding magawa ang mga ito hanggang sa pinabagsak na din ng martial artist ang mga ito. Dahil namangha si Ran sa ipinakita nitong martial arts skill ay nilapitan niya ito para tanungin sana kung saan ito natuto pero pinagsabihan lang siya nito na umuwi na umano dahil maraming zombie ang pakalat-kalat sa lugar. Katapos ay umalis na ito dahil manliligpit pa umano siya ng mga zombie. Matapos itong marinig ni Ran ay may naisip siyang plano kaya sinundan niya ito hanggang makarating ito sa kuweba na pinamumugaran ng mga zombie. Ilang sandali lang ay nagpakita na dito ang mga zombie na kaagad ding umatake sa martial artist. Sa dami ng mga zombie ay nahirapan itong makipaglaban hanggang sa mahawakan ito ng isang zombie. Ngunit bigla na lang may umatake sa zombie na ito na kagagawa ni Ran. Pagka-atake sa kanila ng iba pang zombie ay mabilis na hinawakan ni Ran ang martial artist para maiwasan nila ang mga ito. Matapos niyang bitawan ng martial artist ay dito niya na nilabanan ang mga zombie at madali lang niyang naubos ang mga ito. Namangha ang martial artist sa ipinakita niya kaya tinanong siya nito ng kanyang pangalan. Matapos niyang magpakilala ay nagpakilala naman ito sa pangalang Takani at inimbitahan siya nito na sumama papuntang Shangshan Kingdom para patulungin na kalabanin ang mga zombie dito. Nagpunta sila sa isang delight house dahil gusto ni Takani na makausap ang may-ari. Pagkapasok nila ay nalaman ni Ran na si Zuwei pala ang may-ari na kinikilala ding mangkukulam dito dahil naakit umano nito ang emperor ng Shangshan Kingdom. Gusto sana ni Ran na lumabas dahil ayaw niyang magpakita kay Zuwei pero naabutan na siya nito. Kaya habang lumalamon na siya ay ipinakilala niya na lang ang dalawa sa isa't isa. Sinabi niya kay Takani na sect leader si Zuwei ng Blessedness sect na isa sa Demon sect. Ibig sabihin ay kabilang siya sa Demon sect pero isa siyang noble. Dahil pinaghihinalaan ni Takani si Zuwei na siyang may pakana sa mga kumakalat na mga zombie at may plano din sa Emperor para sakupin ang buong Shangshan Kingdom ay nilinaw ni Zuwei dito na hindi niya na umano kailangan pang akitin ang Emperor kung ang Shangshan Kingdom ang kailangan niya. Pero hindi pa din nagpapakampati si Takani at bago ito umalis ay sinabihan niya si Zuwei na patuloy pa din umano siyang magmamatsyag. Kinaumagahan ng pumunta na si Ran sa bilihan ng mga herbs ay nagtaka siya na walang available ni isa sa mga herbs na nasa listahan niya. Ayon sa tindero ay dahil umano ito sa biglaang pagbili ng mga kawal ng lahat na stock niyang mga herbs. Dumating dito ang dalawang kawal at tinanong ang tindero kung may bata din ba umano sa kanilang pamilya. Dahil narinig ni Ran na naghahanap ng bata ang mga ito para sa gaganaping worship ceremony ng Emperor ay nagpanggap siya kaagad bilang isang batang palaboy. Kaya tuwang-tuwa dito ang dalawang kawal at kaagad siyang dinala. Kasalukuyan namang naghahanda na para sa worship ceremony ang Emperor. Biglang dumating dito ang prinsesa na si Raowei kaya habang tinitingnan ni Ran ang paligid ng palasyo ay napansin niya na parang kahawig ni Takani ang prinsesa. Ilang sandali lang ay may naghatid sa kanya ng pagkain kaya tinanong niya ito tungkol sa worship ceremony. Ayon dito nagaganapin umano ang seremonya na ito sa Imperial Tombs at nalaman din niya na dadalhin din siya dito sa mismong araw na ito. Matapos niyang marinig ang tungkol sa Imperial Tombs ay may naisip na naman siyang balak gawin. Habang patuloy na nakikipagtalo ang prinsesa sa Emperor tungkol sa worship ceremony ay nalaman din ng prinsesa na may balak din pala ang Emperor na ipakasal siya sa cultivator na si Sima. Kagad niya itong tinanggihan dahil wala umanong ibang ginawa si Sima kundi udyukan ang ama niya na isagawa itong worship ceremony imbis na manligpit ng mga zombie bilang isang cultivator. Makalipas ang ilang oras ay kinausap niya si Sima para balaan ito na lubayan siya dahil alam niya na kaya gusto nito na tulungan ang Emperor ay para pumayag din ang Emperor na ikasal silang dalawa. Pero walang balak si Sima na sundin ang gusto niya dahil balak din umano nito na mag-propose sa kanya sa worship ceremony sabay ipinakita ang isang rosas. Kagad niya itong inetsapwera ngunit nasugatan pala siya ng tinik. Hindi niya alam na sinadya pala ito ni Sima para makuha ang dugo niya. Kinagabihan ay sinimulan na ni Ran na puntahan ang Imperial Tombs. Pagkadating niya dito ay pinagkukuha niya ang mga kayamanan na nasa loob ng mga kabaong. Ilang sandali lang ay nakita niya ang Dragon Ball Sword. Ngunit matapos niya itong hawakan ay na-activate naman ang mga patibong na inilagay dito. Nang matatamaan na siya ng mga bala ng pana ay biglang may humila sa kanya. Ito pala ay si Takani kaya pareho silang nagulat at sabay na nagtanong sa isa't isa kung ano ang ginagawa nila dito. Pareho silang nakaisip ng kanya-kanyang dahilan kahit halata na kay Ran ang ginagawa niyang pagnanakaw.
Nagpatuloy sila sa paglalakad at pinasok nila ang silid kung saan nakalagay ang kabaong ng Founding Emperor. Pagkalapit nila sa kabaong ay nagtaka si Takani na mukhang bago pa din ito kahit daang-daang taon na ang nagdaan. Biglang pinatay ni Ran ang apoy at dito na na-activate ang Bloodthirsty Array. Nagulat naman si Ran sa binabalak gawin ni Takani dahil gusto nito na sunugin na ang kabaong. Nabahala siya dahil baka dakpin ito sa gagawin nito ngunit ayon kay Takani na nabibilang naman umano ito sa kanilang pamilya. Para mapatigil ito ay pinalunok niya na lang ito ng Night Pearl na nakuha niya kanina at dinala ito sa Delight House. Sinabi niya kay Zuwei ang kalamidad na pwedeng maidulot sakaling magsimula ang Bloodthirsty Array at siguradong isisisi ito kay Zuwei. Pinilit naman ni Takani na makapagsalita at dito niya na dinilinaw na siya si Princess Raowei. Kaya pinakawalan na ito ni Zuwei sa pagkakagapos at pinalabas muna si Ran dahil meron lang umano silang pag-uusapan ni Raowei. Pagkalabas ni Ran ay ipinakita ni Zuwei ang malaking peklat sa likod niya na ikinagulat ni Raowei. Katapos ay ikwento niya ang nakaraan niya at kung saan niya nakuha ang peklat na ito. Sinabi niya na anak siya ng isang tao at isang Monster King. Pero nung bata pa siya ay sinubukan ng Monster King na iligpit sila ng kanyang ina. Dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang ina ay nagawa niyang makaligtas. Pero hindi inaasahan ng Monster King na kahit half-human siya ay siya lang ang kay sa isa nitong anak na namana ang monster bloodline nito. Ito ang dahilan kaya gusto siyang pabalikin nito sa Monster Realm na nagdahilan sa pag-frame up sa kanya sa ginawang pag-atake ng mga zombie para kamuhian siya ng mga tao at mapilitan na lang umano siyang bumalik. Pero hindi pa din siya bumalik at sa halip ay nagawa pa niyang mapigilan ang mga halimaw na umatake sa mga tao na magiging sanhi sana ng digmaan. Dito niya na ulit pinapasok si Ran para sabihin kay Raowei ang plano nito. Kinabukasan ay sinabi ni Raowei sa kanyang ama ang mga sinabi ni Zuwei at para mabilis itong mapapayag sa pinaplano ni Ran ay sinabi niya din dito na may sorpresa umano si Zuwei para sa kanya. Sumapit na ang araw ng worship ceremony at nang ilalabas na sana ni Sima ang mga bata na iaalay ay nagulat siya na nawala ang mga ito. Ilang sandali lang ay nagsilabasan ang mga ito na pinapangunahan ni Ran para salubungin si Zuwei. Pagkapasok ni Zuwei ay sinabihan nito si Sima na sabihin umano sa Monster King na hindi na siya kailanman babalik pa ng Monster Realm. Katapos ay lumapit si Ran kay Sima at nang makita niya ang dahon mula dito ay nalaman niya na ito si Okui na isang tree monster at anak ng iniligpit niyang tree monster dati. Kaya nang malaman din ni Okui na siya si Ran ay nag-transform na ito sa totoo nitong anyo. Gusto nito na maipaghiganti ang kanyang ina kaya paulit-ulit nitong inatake si Ran hanggang sa madaplisan si Ran. Muli itong umatake kaya nilabanan na ito ni Ran at ginawa niya itong iba't ibang uri ng furniture. Inalam nila dito kung ito ba ang naglagay ng Bloodthirsty Array sa Imperial Tombs. Ayon kay Okui na ang Founding Emperor ang naglagay nito dahil gusto nitong mabuhay muli. Balak umano ng Founding Emperor na isakripisyo ang kanyang mga nasasakupan sa patuloy ng pagsamba ng mga ito sa kanya. Kaya ipinaalala ni Okui kay Zuwei na wala ding pinagkaiba ang mga tao sa kanila ng mga halimaw. Pero ayon kay Zuwei na wala siyang pinapanigan sa dalawa dahil ang gusto lang niya ay pigilan ang kahit anong digmaan. Dito na inilabas ni Okui ang rosas na may dugo ni Raowei para tuluyan ng ma-activate ang Bloodthirsty Array. Ilang sandali lang ay nahilo na ang mga tao at unti-unting nahihigop ang kanilang dugo. Nilapitan nila Ran si Raowei at nagpasya na si Raowei na isagawa ang Plan B. Sinira ni Ran ang sahig papuntang Imperial Tombs at pumasok dito si Raowei. Nung mga oras pala na nagpaplano na sila ay napag-usapan na din nila ang magiging Plan B sakaling tuluyan pa ding ma-activate ang array. Ayon kay Zuwei na pwepwersahin nila ni Ran na wasakin ito pero aabot pa din sa 10,000 ang pwedeng masawi. Ngunit ayaw itong mangyari ni Raowei kaya sinabi na din ni Ran ang isa pang paraan. Dahil namana ni Raowei ang dugo ng Dragon Ball ay may kakayahan umano siyang wasakin ang array. Pero hihigupin ng Founding Emperor ang kanyang dugo na pwede naman niyang ikasawi. Nalaman naman niya mula sa Founding Emperor na ito pala ang dahilan sa kumalat ng mga zombie dahil sa pagsasakripisyo nito sa iilang tao para sa isang royalty cultivation. Matapos marinig ang mga sinabi ng Founding Emperor ay dito niya na sinimulan ng Plan B. Dahil dito ay unti-unting naglalaho ang array pero nilapitan naman siya ng Founding Emperor para higupin ang kanyang dugo. Nang tuluyan ng mawala ang array ay kaagad na bumaba si Ran at sakto niyang nasalo si Raowei. Nang maibaba niya ito ay inihagis niya sa Founding Emperor ang hawak niyang espada kaya nalaman nito na nasa Chi Refining Realm pa lang siya dahilan para makampanti ito. Bigla niya itong inatake at nagulat ito na napakalakas niya kahit nasa Chi Refining Realm lang siya. Hanggang sa magpasya na siya na ibalik muli ito sa kabaong nito. Dinala naman niya si Raowei sa taas para mapahinto ni Zuwei ang pagdurugo ng sugat nito.
Katapos ay nakiusap ito sa kanya na sunugin na ang Imperial Tombs. Kaagad naman niya itong sinunod at sinunog ang Imperial Tombs. Makalipas ang ilang oras at habang pinagmamasdan niya ang mga labi sa baba ay naalala niya ang araw nung unang magpakita sa kanya ang kanyang master. Inaniyayahan siya nito na sumama sa cultivation nito at kaagad naman siyang sumama dito. Ilang sandali lang ay dumating dito si Ling para kunin ang mga kaluluwa ng mga nasa baba. Habang nasa loob naman ng silid ni Raowei si Zuwei para pagalingin ang sugat ni Raowei ay natanong siya nito kung bakit napakalakas ni Ran kahit nasa Chi Refining Realm pa lang ito. Sinagot niya ito na maliban sa special ang Chi Refining Realm ni Ran ay ito din ang Grandmaster ng Kingming Sword Sect na siyang number 1 sect sa Chi Cultivation. At isa din sa rason na special siya ay 3,000 taon na siyang nananatili sa Chi Refining Realm. Hindi man halata sa kanya pero respetado siya ng mga cultivators at mga demons bilang swordmaster at kung wala din siya ay baka magulo na ngayon ang cultivation realm. Dahil dito ay naisip ni Raowei na mag-apply bilang estudyante ni Ran. Kaya nang magkaharap ulit sila kasama na ang kanyang ama ay tumulong din ito na makiusap kay Ran para gawin siyang estudyante nito. Pero kahit anong sabihin nilang dalawa ay ayaw talaga ni Ran na tumanggap ng estudyante. Makalipas ang 2 araw ay muling bumalik si Ling para sunduin na si Ran. Pero dahil ayaw pa ding sumama ni Ran ay pinipuwersa na siya nito. Matapos niya itong mapuruhan ay inakala niya na nakaligtas na siya pero muli itong bumalik. Kumapit na lang siya sa sanga ng puno para hindi siya mahila nito hanggang sa may naghagis sa kanya ng everlasting longevity pill dahilan para madagdagan ng 5 taon ang buhay niya. Galing pala ito kay Zuwei kaya wala nang nagawa pa dito si Ling. Makalipas ang ilang araw ay bumisita sa Kingming Sword Sect si Raowei para muling makiusap kay Ran na gawin siyang estudyante nito. Nakaharap niya dito si Ju pero sinabi nito sa kanya na hindi umano ito makakapagdesisyon para kay Ran. Hanggang sa mabanggit nito ang kasalukuyang kalagayan ng sect matapos umano silang atakihin ng mga Thunder Beast. Nakuha naman kaagad ni Raowei ang gustong iparating ni Ju kaya nangako siya na magpapadala siya dito ng 10,000 taels of silver kinabukasan din na ikinatuwa naman ni Ju. Dahil dito ay kaagad nitong pinasakay si Raowei sa flying sword at pupuntahan umano nila si Ran. Pagkadating nila sa taas ay nalaman kaagad ni Ran kung ano ang ginawa ni Ju. Kaya kaagad na ibinigay ni Ju ang pinasali ni Ran para hindi siya mapagalitan nito. Habang binabasa ito ni Ran ay nagpasya na din si Ju na bumalik sa baba. Iniwan nito si Raowei kaya wala nang nagawa pa si Ran kundi panatilihin muna ito dito. Kinagabihan habang binabasa ni Ran ang iniabot kanina ni Ju ay hindi pa din niya ito mabasa ng maayos. Bigla itong binasa ni Raowei kaya nagulat siya na kaya din pala nitong basahin ang mga nakasulat dito. Dahil dito ay naging maganda na ang pakikitungo niya dito para matulungan siya nito. Kinabukasan ay sinimulan na itong isali ni Raowei pero hindi niya muna ito sinabi kay Ran. Estratehiya pala niya ito para mapilitan si Ran na gawin siyang estudyante nito. Dahil dito ay matagumpay niya itong napapayag sa kanyang gusto. Kaagad niyang sinimulan ang pagsalin at makalipas ang ilang oras ay nakumpleto niya na ito. Ngunit dahil hindi maintindihan ni Ran ang kanyang sulat kamay ay sinabi niya na lang ito. Ayon umano dito na ang stone tablet na ito ay nagtatala sa pagkakaroon ng Land Immortal. Nakalagay din dito na nakatira ito sa lupa at kaya tinawag siyang Land Immortal ay dahil malaya siya sa buhay at kamatayan. Dahil walang nakalagay dito tungkol sa Foundation Establishment Realm ay naisip ni Ran na posibleng hindi nakopya ni Fang ang lahat na nakasulat sa stone tablet. Dahil dito ay nagpasya siya na puntahan ang Great Desolation para siya na mismo ang kokopya dito. Isinama din nila si Fang dahil ito ang may alam sa eksaktong lokasyon ng stone tablet. Gamit ang flying sword nito ay kaagad silang umalis papuntang Great Desolation. Habang nasa biyahe sila ay may mga nakasalubong silang iba't ibang klase na mga halimaw na mabilis lang din nilang natatalo. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din sila sa Great Desolation. Nang makita ni Fang ang eksaktong lokasyon kung saan niya nakita ang stone tablet ay bumaba na sila. Pero wala silang makitang stone tablet dito kaya naisip ni Ran na baka nagkamali na naman si Fang katulad ng nangyari sa kanila dati. May nilapitan naman si Raowei na kung anong parang mga mata na gumagalaw kaya nang mapansin siya nila Ran ay mabilis siyang iniligtas nito dahil isa pala itong halimaw at kaagad din itong iniligpit ni Fang. Pinagaling ni Ran ang sugat na natamo ni Raowei pero nang tumulo ang dugo nito sa buhangin ay may na-activate dito na magic circle at dito na lumitaw ang stone tablet. Napansin naman ni Fang na parang mas lumaki ito kumpara nung una niya itong nakita. Nilapitan ito ni Ran para basahin pero nung malagyan ito ng kanyang dugo ay nagliwanag ito sabay nakaramdam ulit sila ng pagyanig kaya mabilis siyang kinuha ni Ran at tumakbo sila palayo. Matapos ang pagkabiyak ng lupa ay nagulat sila nang makita ang isang ancient city na lumitaw mula dito.
Pinasok nila ito at habang naglalakad na sila sa loob ay nakakaramdam naman ng takot si Fang dahil parang nakakarinig sila ng boses ng mga tao pero hindi nila ito nakikita. Ayon naman kay Rao Wei na nabasa niya umano kanina sa stone tablet na magaling sa spatial skill itong Land Immortal. Bigla namang dumilim ang kalangitan at narinig nila ang tunog ng kampana. Napansin naman ni Ran na wala na si Rao Wei sa likod ni Fang at nakita nila ito na naglalakad na sa kanilang unahan. Mabilis itong nilapitan ni Ran para pigilan pero dahil hindi pa din ito nagpapigil ay ginamit niya na ang kanyang espada para kontrahin ang tunog ng kampana. Dito na nawala ng malay si Rao Wei at kaagad itong kinarga ni Ran para makaalis na sila dito. Nang makalabas na sila ay nakiusap si Ran kay Fang na ilayo muna dito si Rao Wei dahil kokopyahin niya umano muna ang lahat na nakasulat sa stone tablet. Kaagad siyang nag-umpisa sa pagkopya ngunit unti-unti namang bumabalik na sa paglubog ang stone tablet. Kaya binilisan niya na ang pagkopya at matagumpay niya din itong nakopya lahat bago pa ito tuluyang lumubog. Katapos ay sumakay na din siya at bumalik na sila sa Kingming Sword Sect. Ngunit wala silang kaalam-alam na may na-activate na magic circle sa kanilang nadadaanan dahil sa dugo mula kay Rao Wei. Pagkadating nila ng Mount 7 Star ay naisip ni Ran na baka may kinalaman ang bloodline ng Dragon Ball sa mga natuklasan nila kanina. Nang makarating naman sa isang puno ang dugo na nalaglag mula kay Rao Wei ay lumitaw din dito ang Ancient City. Kaya nang may napadaan na 2 tao dito ay nagulat sila sa kanilang nakita at kaagad na bumalik para maipaalam ito sa mga opisyal. Nasa loob naman ng syudad na ito ang Prince of Land Immortal. Isang araw ay sinimulan na ni Ran ang pagtuturo kay Rao Wei. Ipinakita niya dito kung paano niya pabalikin sa taas ang tubig sa talon. Nang sinubukan ito ni Rao Wei sa unang pagkakataon ay hindi niya halos napagalaw ang tubig. Pero nang inulit niya ito ng ilang beses ay nagulat na lang si Ran na matagumpay niya kaagad itong nagawa kaya napaisip na lang din si Ran na nakakamangha talaga ang dugo ng Dragon Ball. Hindi lang pagpapabalik ng tubig ang nagagawa niya dahil may iba't ibang estilo na din siyang nalilikha. Samantala sa Forjang Mansion o sa Forjang Sect naman ay sinabihan ni Elder Leo ang kanilang sect leader na si Lian na humihingi umano ng backup ang Emperor ng Dungling Kingdom. Dumating dito ang kapatid ni Lian na si Ren na sinabi na baka gusto lang umano ng Emperor na makipag-inuman. Pero ayon kay Elder Leo na kaya humihingi ito ng backup ay dahil sa biglaang paglitaw ng Ancient City sa hilagang bahagi na teritoryo ng Dungling Kingdom. Matapos umano nilang magpadala ng maraming kawal at cultivators dito para manggalugad ay wala na ni isa ang nakabalik sa mga ito. Dahil dito ay hindi na nagdalawang isip pa sila Lian na tulungan ang Emperor at nagpasya naman si Ren na sasama siya para pangunahan ang mga ipapadala nila. Habang patuloy naman sa pagsasanay si Rao Wei ay mabilis lang itong nakakapagpa-level up. Kaya nagrereklamo na si Ran sa mga immortal na sinasamba niya dahil hindi pa din niya maabot ang Foundation Establishment Realm. Hanggang sa umabot na sa level 9 si Rao Wei kaya pinatigil muna siya ni Ran sabay nakiusap muli ito sa kanya na isalin na ang mga nakopya nito sa stone tablet. Pagkadating nila Ren sa Ancient City ay nakalaban nila dito ang mga kawal ng Dungling Kingdom na parang mga zombie na. Ilang sandali lang ay pinatunog na din ang kampana at kasabay nito ang pagsilabasa ng mga halimaw na nakilala ni Elder Leo na galing ng Divinity Decomposition Realm. Sa patuloy na pagpapatunog ng kampana ay naapektuhan na ang karamihan na kasama nila Ren. Hanggang sa tuluyan ng mawala sa katinoan ng mga ito at pinagsisigawan nilang lahat na iligpit umano si Emperor Qing at ibalik ang Shang Dynasty. Ilang sandali lang ay pinaulan na naman sila ng mga bala ng pana pero buti na lang ay nakagawa kaagad ng barrier si Ren. Katapos ay sinabihan niya si Elder Leo na bumalik na at siya na umano ang bahala dito. Lumabas siya ng barrier at kinalabang mag-isa ang mga halimaw. Kahit din sa iba't ibang lugar ay lumitaw na din ang Ancient City dahilan para maakit ng tunog mula sa kampana ang mga nakakarinig nito. Makalipas lang ang ilang oras ay napasa kamay na ng Land Immortal si Ren. Sumapi ito sa katawan ni Ren at dito na din nagpakita ang Wisdom Immortal. Dahil sa naabot na ni Rao Wei ang Foundation Establishment Realm sa loob lamang ng 3 araw ay panay reklamo na si Ran sa mga immortal. Biglang dumating dito si Rao Wei para ipaalam sa kanya ang natuklasan nito tungkol sa Land Immortal. Ayon sa kanya na ginawa umano ng isang wise man ng Ancient City para maging kanlungan ngunit inakupahan ito ng Land Immortal. At nabasa din niya na ang dugo ng Dragon Ball ay may kakayahan na ma-activate ang Ancient City. Biglang dumating dito ang isa nilang miyembro para ipaalam kay Ran na nasa baba ang mga leaders ng Justice League of Cultivators at ibang miyembro ng Demon Sect na kasalukuyang pinag-uusapan ang Ancient City. Kaya kaagad na sumakay si Ran para bumaba at puntahan ang mga ito. Habang patuloy sa pag-uusap ang mga ito tungkol sa Ancient City ay sinusubukan nila Fang at Jun na palakasin ang loob ni Lian.
Ilang sandali lang ay dumating na dito si Rauwei at hindi rin nagtagal ay dumating din si Ran. Dito na sinabi ni Rauwei sa lahat na aksidente nilang na-activate ang Ancient City nung magpunta sila sa Great Desolation. Dahil dito ay nakiusap si Lian kay Ran na tulungan ang kanyang kapatid dahil baka nakontrol din ang kanyang kapatid sapagkat nararamdaman din niya kung ano ang kasalukuyang nararamdaman nito. Nangako naman si Ran na gagawa siya ng paraan at habang hinahanap ni Rauwei ang posibilidad na kasalukuyang kinaroroonan ng Ancient City ay may bigla siyang natuklasan. Ayon sa kanya ay nasa sentro umano ng array ang lokasyon ng Ancient City. Binutasan nila ang array at inilawan nila ito habang nasa taas ng mapa para makita ang eksaktong tinutumbok ng sentro. Kagad nila itong pinuntahan at sakto nga ang tinuturo sa array. Pumasok dito si Ran at naiwan naman sa labas ang iba para maging backup niya sakaling may labanan na mangyari. Habang naghihintay sila ay napag-usapan na din nila si Ran. Nalaman ng estudyante ni Fang na si Jin kung gaano kalakas si Ran kaya nagreklamo ito sa kanyang master kung bakit umano hindi siya nito ipinakilala kay Ran. Katapos ay nilapitan nito si Rauwei para magtanong kung tumatanggap pa ba ng estudyante si Ran dahil balak niya sanang maging estudyante nito. Makalipas ang ilang minuto ng paghahanap ni Ran kay Ren ay nagsilabasan na din ang mga kalaban na siyang mga miyembro ng Forging Sect. Matapos niyang matalo ang iba sa mga ito ay nagtaka siya na hindi niya nakita ang tsansa ng mga ito para ma-reincarnate. Dahil dito ay hindi na siya nag-aalinlangan pa at inubos na ang mga ito sa isang atake lang niya. Naramdaman naman ni Ren na parang may parating para iligtas siya. Pero dahil naramdaman din ito ng Land Immortal ay natuwa ito na may malakas na ding cultivator ang pumunta dito. Nang makarating na si Ran sa kinaroroonan ni Ren ay muling pinatunog ang kampana pero mabilis lang din niya itong napigilan. Katapos ay kagad niyang kinuha si Ren ngunit bigla naman siyang inatake nito at buti na lang ay napigilan niya ito. Kinontrol na muli ng kalaban ang katawan ni Ren at muling inatake si Ran pero ibinalik lang ito ni Ran. Nalaman nito na nasa Chi Refining Realm pa lang si Ran pero hindi ito makapaniwala sa lakas na taglay ni Ran. Nagpa siya muna ito na umatras kaya mabilis na inihagis ni Ran ang kanyang espada dito at kaagad na bumalik sa kinaroroonan nila Rauwei. Kaagad naman siyang tinanong ni Lian at sinabi niya sa mga ito na bagamat nagkita sila ni Ren ay hindi niya ito napuwersang mailigtas dahil nababahala siya na baka masaktan ito. Katapos ay tinanong ni Ran si Lian kung meron bang nakabalik sa Forging Sect na kasama ni Ren nung umatake sila sa Ancient City. Naalala ni Lian si Elder Leo na siyang nag-iisang nakabalik sa Forging Sect. Dahil sa nahihirapan na si Ren sa ginagawa sa kanya ng Land Immortal ay gusto niya na sanang iligpit siya nito. Pero gusto pala ng Land Immortal na mas nahihirapan siya para mas marami pa umano ang pupunta dito na malalakas na cultivators na pwedeng niyang maging alagad. Nasali din sa usapan nila si Ran at plano din niya na gamitin ang katawan nito ngunit binalaan siya ng Wisdom Immortal na mag-ingat kay Ran dahil hindi niya umano ito kayang talunin. Nagpanggap naman si Ran na si Lian at binisita si Elder Leo. Tinanong niya ito kung ano ang mga natatandaan nito nung araw na pinasok nila ang Ancient City. Pero nagpanggap ito na walang matandaan kaya pinapasok na ni Ran sila Rauwei at Jin at pinilit nila itong mapainom ng dala nilang potion. Katapos nila itong painumin ay natanong ni Rauwei kay Ran kung bakit nalaman niya umano na peke ang Elder Leo na kaharap nila. Ayon kay Ran ay dahil nakalimutan umano nito na nauutal sa pagsasalita si Lian. Sinimulan na nila ang pagtatanong sa pangalan nito at nagpakilala itong alagad ng Land Immortal. Katapos ay natanong din nila kung may pag-asa pa bang makaligtas ang mga nakontrol na pero katulad ng napansin ni Ran ay wala na umanong pag-asa ang mga ito kahit na ma-reincarnate. Katapos ay natanong din ni Ran kung alam ba umano ng Wisdom Immortal kung paano maaabot ang Foundation Establishment Realm ngunit wala itong naisagot sa kanya. Dito niya na pinalabas si Ling dahil alam niya na kanina pa ito nanonood sa kanila. Nilapitan nito ang kalaban para palabasin ang kaluluwa nito. Nang makita ng kaluluwa si Ling ay sumubok pa ito na tumakas ngunit nadakip pa din ito ni Ling. Katapos ay may ibinigay si Ling kay Ran na pangontra umano sa special skill. Dahil dito ay nagpatawag kaagad si Ran ng pagpupulong para sa gagawin nilang pag-atake. Binigyan niya ang mga sect leaders ng kopya ng counter formation sa special skill. Pero ayon kay Zhang na kahit may pangontra na sila ay hindi naman nila alam kung saang lugar lilito muli ang Ancient City. Dito na sinabi ni Ran na iniwan niya umano dito ang kanyang espada at dahil nararamdaman niya ang kanyang espada ay malalaman din niya kung lilito na ang Ancient City. Napansin naman nila na wala dito si Lian na sa pagkakaalam ni Fang ay nagkukulong pa din ito sa Forging Workshop. Ilang sandali lang ay bigla na lang may pumasok dito at ito pala ay si Lian. Nakiusap ito kay Ran na payagan na umano siyang iligtas ang kanyang kapatid.
Makalipas ang ilang araw ay naramdaman na ni Ran ang kanyang espada sa Shangshan Kingdom kaya pumunta sila kaagad dito ni Raowei para maglagay ng mga paunawa sa mga residente na hindi lumabas ng bahay. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang Ancient City pero nakahanda na ang iba para tambangan ito. Kaya nang magpatunog ito ng kampana ay kaagad itong nakontra nila Zhu Wei. Hindi naman nakalain ng Land Immortal na tatambangan siya. Kaya pinalabas niya na din ang kanyang mga alagad at naunang sumugod dito sila Zhang. Sinundan ito nila Fang at inatasan na din ni Ran si Raowei na tumulong dito. Dahil nakikita ng Land Immortal na nabubugbog lang ang kanyang mga alagad ay nagpasya na siya na lumabas. Kaagad niyang napabagsak ang karamihan sa hanay nila Ju. Hinarap ito ni Ju pero nanaig pa din ang lakas nito kumpara sa kanya. Pagka-atake muli nito sa kanya ay biglang dumating dito si Lian para atakihin ito. Muli itong bumangon at nagpalitan sila ng atake ni Lian. Hanggang sa magawa nito na mabiyak ang maskara ni Lian pero napuruhan din ito ni Lian sa bandang mata. Nagpatuloy ang palitan nila ng mga atake at habang pinagmamasdan sila ni Ran ay lumapit naman kay Ran ang 4 na chika babes. Inatasan niya ang 3 na umpisahan na ang array at sumakay naman siya kay Raowei papuntang Ancient City. Nagawa ng Land Immortal na mahawakan si Lian at sa lakas ng puwersa na binitawan niya ay natanggal din ang armor ni Lian. Pero ilang sandali lang ay nagawa ni Ren na makontrol ang kanyang katawan kaya kaagad niyang hinawakan ang espada ni Lian para ibaon ito sa kanyang sarili. Dahil dito ay napilitan ng umalis ng Land Immortal sa katawan niya. Pero kinuha naman ito ang armor ni Lian at nang aatakihin na sana nito si Lian ay naunahan siya ni Ran. Pagkalapit ni Ran kay Lian ay muli namang bumangon ang Land Immortal kaya mabilis na kinuha ni Ran ang kanyang espada para sanggain ang atake nito. Katapos ay tinanong niya ito kung nasaan ang Wisdom Immortal. Ayon dito na kung gusto niya umanong makita ang Wisdom Immortal ay kailangan niya munang ibigay ang kanyang katawan. Dahil dito ay nilabanan na lang ito ni Ran at sa ipinapakita niya ay napaisip ulit ang Land Immortal kung paano nangyari na sobrang lakas niya. Napansin naman niya na bumaluktod na ang kanyang espada kaya dali-dali niyang nilapitan si Lian para tanungin ito kung may kahinaan ba umano ang armor nito. Nang sabihin ito sa kanya ni Lian ay hiniram niya ang espada nito. Nakita nila ang kalaban na sinusubukang gamitin ang kanyang spatial skill pero hindi niya ito magawa dahil sa spatial counter formation. Kaagad itong nilapitan ni Ran at dito niya na nagawang masira ang armor. Pero ilang sandali lang ay lumabas naman mula sa maitim na kolapan ang sinasabing totoong mansyon ng Wisdom Immortal. Ayon sa Land Immortal na ang enerhiya na nahihigop ng Ancient City ay para mabuksan ang mansyon ng Wisdom Immortal. Inatasan ni Ran si Ju na pasukin ito pero natakot ito at nagpanggap kaagad na masakit ang ulo. Kaya si Zhang na lang ang nagboluntaryo ngunit habang papalapit na siya dito ay bigla na lang siyang tinamaan ng kidlat. Mabilis itong sinalo ni Ju at nagsilapitan silang lahat para tingnan ang kalagayan nito. Dumating dito si Yusho na manghang-mangha dahil sa wakas ay nakakita na din umano siya ng Immortal Mansion. Nabanggit niya kina Ran ang tungkol sa mga sinaunang libro na kanyang nabasa na ang mga cultivators umano sa Unity Realm ay pwedeng lumikha ng sarili nilang mansyon gamit ang special spatial skill. Natanong siya ni Ran kung may alam ba siyang spatial skill o paraan para makapasok sa loob nito pero kahit din pala siya ay walang maisip na paraan. Dahil dito ay inatasan na lang ni Ran ang ibang cultivators na maiwan dito para magbantay at sinabihan din niya ang mga leader na bumalik muna ng Kingming Sword Sect para pag-usapan dito ang mga susunod nilang hakbang. Habang siya naman kasama si Raowei ay may babalikan lang sa Ancient City dahil may itatanong lang umano siya sa kanyang kaibigan. Pagkabalik nila ng Ancient City ay naabutan nila dito si Ling na sinusundo ang ibang mga kaluluwa na biktima ng Land Immortal. Dito pala siya magtatanong tungkol sa Wisdom Immortal. Pero wala itong masyadong sinabi at itinuro lang nito ang mansyon dahil dito din niya umano mahahanap ang sagot sa kanyang katanungan. Pero dahil sa kidlat ay sinabi niya na mahirap itong pasukin kaya nabanggit ni Ling na sa kanya umanong level ay posibleng hindi siya atakihin ng kidlat at katapos ay dali-dali na itong umalis. Nang makabalik na sila sa Kingming Sword Sect ay sinabi niya sa lahat ang plano niyang pasukin ang mansyon kinabukasan. Bagamat nababahala sa kanya ang iba ay gusto niya pa din itong subukan. Napaisip sila ni Raowei sa sinabi ni Ling at tiwala siya na hindi siya lolokohin nito. Habang nagbabantay sa mansyon ng ibang miyembro ng Blessedness Sect ay may dumating dito na isang lalaki at tinanong sila kung ano-umano ang ginagawa nila dito sa ganitong oras na. Sumagot naman ang mga taga-Blessedness Sect na binabantayan nila ang Immortal Mansion kaya nakumpirma ng lalaki na ito nga ang Immortal Mansion. Hindi nila alam na may mga cultivator na pala ang papalapit sa mansyon. Kaya nang matamaan ng kidlat ang mga ito ay sasabihan sana nila ang lalaki na umalis na pero bigla itong nawala. Papunta na din pala ito sa mansyon at matagumpay itong nakapasok dito.
Dahil dito ay dali-dali nila itong ipinaalam kay Zhu Wei kaya makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na din si Zhu Wei sa Qingming Sword Sect para ipaalam kina Ran ang tungkol dito. Napag-alaman din nila na ang mga cultivators na mas mababa pa sa Nascent Soul Realm ay hindi inaatake ng kidlat. Kaya nakumpirma nila Ran na tama nga ang sinabi ni Ling sa kanila. Dahil dito ay hiniling ng ibang leader kung pwedeng ipasama sa kanya bukas ang ibang disciple at pumayag na siya dito. Habang nasa Qingming Ancestral Hall sila ni Rao Wei ay nagpupumilit ito na sumama sa kanya pero hindi siya pumayag dahil delikado dito. Ayon naman kay Rao Wei na baka ang kanyang dugo din ang susi para matalo nila ang Land Immortal. Pero isa din sa rason ni Ran ay ayaw niya ding mawala ang kauna-unahan niyang estudyante. Ngunit dahil walang tigil sa pagpupumilit si Rao Wei ay pumayag na lang din siya. Binigyan niya ito ng 3 bamboo slips na may nakaselyong sword energy niya at kung manganib ang kanyang buhay sa loob ng mansyon ay magagamit niya ito. Biglang dumating dito si Jane na may dalang tsaa at merienda para kay Ran. Sinabi din ito ang plano niyang sumama kay Ran sa mansyon. Gusto naman ni Ran na hintayin muna nila si Fang para humingi ito ng permiso dito pero ayon kay Jane ay hindi na ito kailangan dahil wala naman na itong magagawa sa kanyang desisyon. Nalaman na din ng Land Immortal na may isang cultivator na ang nakapasok sa mansyon. Naisip niya na hindi magtatagal ay posibleng pumasok na din dito si Ran. Pero pinagtawanan lang siya ng Wisdom Immortal kaya nabanggit niya na gagamitin niya ang Illusion of 8 Pains in Life at sigurado siyang hindi ito matatalo ni Ran. Gamit ang secret puppetry skill ng Forjang Sect ay ito ang ipinain muna nila Ran para tingnan muna ang magiging reaksyon ng mansyon. Ilang sandali lang ay nag-react na ang mansyon kaya mabilis na kumilos si Ran para sanggain ito. May kasama pa itong mensahe mula sa Land Immortal na inaanyayahan na siyang pumasok na sa mansyon. Dahil dito ay nagpasya na siya na papasok na sila at pinaghanda niya na ang mga disciple na sasama sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na puro babae pala ang mga ito. Ayon naman kay Fang ay si Jin na umano ang pinakakarapat dapat na pwedeng magrepresenta sa kanilang sect. Gayon din ang dahilan ni Zhu Wei sa pagpili kay Mei at ni Zhang sa pagpili niya kay Yanfei. Kaya wala nang nagawa pa dito si Ran kundi hayaan na lang ang mga ito. Bago sila umalis ay binigyan niya muna ng oras ang mga ito na makapagpaalam sa kanilang mga master. Makalipas ang ilang sandali at nang handa na ang lahat ay inilabas na nila ang kani-kanilang mga flying sword. Inalok ni Rao Wei si Ran na sumakay sa kanya ngunit dahil naiinsulto lang si Ran sa kanila ay pinone niya na ang mga ito. Katapos ay dito na siya humingi ng pabor kay Zhu Wei para makapunta na din siya sa mansyon. Kaya gamit ang kapangyarihan ni Zhu Wei ay para lang siyang naglalakad sa hagdan. Nang makapasok na silang lahat sa mansyon ay nakita din kagad ito ng Land Immortal. Dahil dito ay inactivate na nito ang unang Pain of Life. Napunta sila sa lugar na may stone tablet kung saan nakaukit ang tungkol sa 8 Pains of Life o ang birth, age, illness, death, separation, hatred, desire at obsession. Ayon din dito na kung sino man ang makakalampas sa 8 ito ay makakamit ang pagiging immortal. Sa likod nito ay nakita nila ang lagusan para sa first pain o ang pain of birth. Pagkapasok nila dito ay namangha sila sa ganda ng lugar na ito. Napansin ni Ran ang psychedelic smoke sa paligid kaya kaagad niyang sinabihan ang mga chika babes na hindi huminga pero huli na ang lahat. Dahil sa psychedelic smoke na nalanghap ng mga ito ay napasok silang lahat sa ilusyon na pare-pareho silang may gusto kay Ran. Naglaban-laban silang 4 at dahil walang gustong magpatalo ay hinawakan na nila si Ran. Dito na nagpasya si Ran na higupin na lang lahat ang psychedelic smoke dahilan para mawala na ang magandang tanawin at mabalik na sa katinoan ng mga chika babes. Pero ilang sandali lang ay unti-unti namang gumalaw ang mga pader papalapit sa kanila hanggang sa maipit na sila dito. Ito pala ang Pain of Birth Gate ngunit nakaisip pa din ng paraan si Ran para makawala sila dito. Dahil dito ay nainis na ang Land Immortal sa mga ginagawa ni Ran. Sunod na napuntahan nila Ran ay ang Pain of Age at habang binabasa ni Ran ang impormasyon tungkol dito ay inactivate na ito ng Land Immortal. Gusto nitong punteryahin ang 4 na chika babes kaya matapos mailawan ang mga ito ay dito na sila biglang tumanda. Nabasa ni Ran ang kakayahan ng kinaroroonan nila na magmanipula ng oras. At nang sasabihin niya na sana ito kina Rao Wei ay nagulat na lang siya na mga matatanda na ang mga ito. Pinagtawanan nila ang isa't isa hanggang sa mapagtanto nila na pare-pareho pala silang lahat na tumanda na. Sinubukan ni Ran na patahanin ang mga ito sa pamamagitan ng mga magagandang salita ngunit hindi ito umubra at napagalitan pa siya ng mga ito. Tuwang-tuwa ang Land Immortal sa kanyang nasisilayan at susubukan naman niyang patandain din si Ran. Ngunit kahit na tapat na kay Ran ang ilaw ay hindi pa din siya tumatanda. Hindi makapaniwala dito ang Land Immortal kaya tinanong nito ang Wisdom Immortal kung ano ang rason bakit hindi tumanda si Ran.
Bagamat alam ng Wisdom Immortal ang kasagutan dito ay hindi niya pa din ito sinabi sa Land Immortal kaya nagalit ito sa kanya at inihagis siya sa pader. Habang patuloy sa paglalakad sila Ran ay kaagad namang napagod sila Raoway. Hanggang sa makatulog na ang mga ito kaya binuhat na lang ni Ran ang mga ito. Nang makarating sila sa sumunod na silid ay hindi na din nakayanin ni Ran ang bigat nila Raoway. Pero dito na din bumalik sa normal na anyo ang mga ito. Katapos ay dito na din nila napansin ang naggagandahang mga bulaklak dito. Pero dahil napansin muli ni Ran na naglalabas ng hindi karaniwang amoy ang mga ito ay kaagad niyang sinabihan sila Raoway na protektahan ang kanilang sarili ng kanilang spiritual energy. Kasalukuyan na pala silang nasa pangatlong pain of life o ang pain of illness. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero ilang sandali lang ay nagsimula na ang mga bulaklak na higupin ang kanilang spiritual energy na ginawa nilang proteksyon sa kanilang sarili. Matapos itong mapansin ni Ran ay dito na nagsimulang mahirapang huminga si Raoway. Unti-unti nang nauubos ang kanilang spiritual energy kaya pati sila May at ang iba ay natamaan na din ng iba't ibang klase ng sakit. Dahil dito ay mabilis na lumikha ng barrier si Ran para maprotektahan ang apat na chika babes at mabigyan ang mga ito ng oras na makapag-ipon ng kanilang spiritual energy. Katapos ay pinagpuputol naman niya ang mga bulaklak para hindi na makahigop pa ng spiritual energy ang mga ito. Ngunit hindi ito umubra dahil nagpatuloy pa din sa paghigop ang mga ito hanggang pati ang barrier na nilikha niya ay unti-unti na ding nawawala. Nang tuluyan na itong mawala ay kaagad din siyang lumikha ulit ng barrier. Nakaisip siya ng paraan pero bago niya ito gawin ay pinagpuputol niya muna ulit ang mga bulaklak. Katapos ay dito na siya nagpalabas ng napakadaming spiritual energy. Sa sobrang dami nito ay hindi na nakayanin pa ng mga bulaklak na higupin ito hanggang sa kusa na lang silang sumabog. Kaya ilang sandali lang ang makalipas ay wala na ni isa ang natira sa mga ito at nawala na din ang mga sakit ng mga chika babes. Nahiya naman si Yanfei kaya lumayo muna ito para magbihis. Dahil sobrang daming spiritual energy ang nailabas ni Ran ay natanong siya ni Raoway kung anong level na umano siya sa Chi Refining Realm. Base naman sa natatandaan niya ay baka nasa 66,660 level na siya dito. Pinagtatawanan naman ng Wisdom Immortal ang Land Immortal dahil hindi umuubra kay Ran ang mga plano nito. Dagdag pa niya na kung sakaling makalampas ng Pain of Death si Ran ay hindi niya na ito magagawang mailigpit pa. Nang makarating sila Ran sa Pain of Death ay alam na ni Ran kung saan papunta ang gate na nasa harapan nila. Gate pala ito papuntang Hades Realm na ayaw niya sanang puntahan. Pagkapasok nila dito ay natanong ng Land Immortal ang Wisdom Immortal kung bakit hindi niya makita ang loob. Ayon sa Wisdom Immortal ay hindi niya umano nilikha ang Hades Realm at tanging gate papasok at palabas lang ang ginawa niya dito. Namamangha naman sila Raoway sa ganda ng Hades Realm dahil hindi ito ang inaasahan nila. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Ling na nagtataka bakit pumunta si Ran dito dahil kahit ilang beses niya na itong inimbitahan dito ay hindi ito pumayag. Katwiran ni Ran ay dahil lang ito sa kagagawa ng Land Immortal at hindi niya inaasahan na may portal pala itong inihanda papunta dito. Ayon naman kay Ling na isang immortal level ang special skill na ginamit nito kaya wala silang kontrol dito. Nabanggit din nito kay Ran na alam na umano ng kanyang amo na nandito siya at gusto siya nitong makita. Kaya naalala ni Ran si Yama at pinaunlakan niya ang imbitasyon nito. Bago sila makapasok sa loob ay dumaan muna sila sa Forgetting Bridge. Sa tulay na ito pinapainom ang mga kaluluwa ng special soup na may kakayahan na kalimutan ng uminom ang kanyang nakaraan. Dahil mga bisita lang sila dito ay tanging hindi magagandang nakaraan lang nila ang iniligay ng babae. Nagreklamo naman si Ran dahil sobrang dami ng kailangan niyang inumin. Ngunit ayon sa babae ay isang batsa lang ito dahil madami pang nakastock para sa kanya. Nang tiningnan nila Raoway ang special soup na ibinigay kay Ran ay nakita nila dito ang mga kabiguan nito na maabot ang Foundation Establishment Realm. Matapos nila dito ay nagpatuloy na sila papunta sa kinaroroonan ni Yama. Pagkadating nila dito ay wala silang gaanong ginawa kundi magpakasaya lang. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay hindi makapaniwala ang Land Immortal na papalabas na ng Hades Realm sila Ran. Alam na pala ng Wisdom Immortal sa umpisa pa lang na walang magiging problema dito si Ran. Kaya galit na naman ang Land Immortal at inactivate kaagad ang susunod na Pain of Life. Napunta sila Ran dito at nang binasa ni Ran ang tungkol sa susunod na pain ay nagtaka siya na pinagsama-sama ang tatlong Pain of Life hanggang sa 7th pain. Simula ito sa 5th pain na hatred, 6th pain na desire at ang 7th pain na obsession. Pagkalingon niya sa kanyang likuran ay nagulat na lang siya na wala na dito ang apat na chika babes. Katapos ay pinakitaan siya ng kanyang nakaraan nung kasama pa niya ang kanyang master. Sumunod naman ay nung araw na iniwan siya ng kanyang mga magulang.
At ang huli na ipinakita sa kanya ay ang libro ng Foundation Establishment. Kasalukuyan din palang sinusubukan sila Raowe at pinapakitaan din ng mga hindi magaganda para subukan ang kanilang kalooban. Ipinakita kay May ay yung mga araw na pinagkakaisahan siya ng kanyang mga kasamahan. Tuwang-tuwa naman si Jean sa ipinapakita sa kanya dahil namamangha umano sa kanya si Ran habang nagpapakitang gilas siya. At ang ipinapakita naman kay Yanfei ay ang pagpapahinto na sa kanya ni Zhang na maging mandirigma. Ngunit pare-pareho silang hindi nagpadala sa mga ito at isa-isang sinira ang mga ipinapakita sa kanila. Dahil dito ay wala ni isa ang nabiktima sa kanila kaya galit na galit ang Land Immortal na wala siyang nauto. Ngunit may inihanda pa pala siyang iba kaya ilang sandali lang ay biglang nagtipon-tipon ang mga binasag nila at naging inner demon. Inatake sila nito kaya mabilis na lumikha si Ran ng barrier mula sa bamboo sleep. Pero dahil hindi rin magtatagal ay mababasag na din ang barrier kaya binigyan niya ng tig-iisang bamboo sleep ang mga chika babes. Balak niya na magsilbing depensa muna nila ito habang nilalabanan niya ang inner demon. Nang magkahiwa-hiwalay na sila ay sinundan ng inner demon si Raowe pero madali itong nakalikha ng barrier. Dito na sinamantala ni Ran ang pagkakataon at madali niyang natalo ang inner demon. Napansin niya ang kulay dilaw na nalaglag mula dito at nang pinulot niya ito ay isa pala itong moonstone. Pagkalapit sa kanya ng apat na chika babes ay nakiusap siya sa mga ito na magpalabas ng kanilang mga inner demon. Habang namumroblema na ang Land Immortal ay patawa-tawa lang ang Wisdom Immortal. Nagugustuhan nito si Ran dahil napapasakit umano nito ang ulo ng Land Immortal. Dahil sinunod ng apat na chika babes ang pakiusap ni Ran ay nakaipon siya ng maraming gem. Hanggang sa halos wala nang may palabas na inner demons ang mga chika babes. Pero dahil sa pagpupumilit ni Yanfei ay nakapagpalabas pa siya at kaagad din itong nilabanan ni Ran. Ilang sandali lang ay may napalabas din si Jean na hindi nito alam. Buti na lang ay nakita ito ni Raowe kaya nailigtas niya si Jean. Mabilis naman itong iniligpit ni Yanfei pero nagtaka siya na hindi ito naging gem at nang dinilaan nito ang dugo ni Raowe ay mas lumaki pa ito. Naisip kaagad ni Raowe na baka dahil ito sa kanyang dugo at pagkaatake nito sa kanila ay dito na tumulong si Ran. Nang mapansin ni Ran ang sugat ni Raowe ay naisip din niya kaagad ang dahilan sa biglaang paglaki ng inner demon. Nilabanan niya ito at kahit napakalakas na nito ay hindi pa din ito umubra sa kanya. Nang matalo niya na ito ay ibinigay niya kay Raowe ang image storing stone para makuhanan ng imahe ang buong lugar dahil pagkalabas nila dito ay ipapatingin nila ito kay Yushu. Habang ginagawa na ni Raowe ang utos sa kanya ni Ran ay napaisip na din ang Land Immortal kung siya ba ang descendant ng Dragon Ball bloodline. At kung gayon man ay sisiguraguhin niya din na masasawi ito dito. Samantala sa The Lighthouse ay nakipag-inuman na si Fang kay Zuwei dahil ilang buwan na ang nakakalipas ay hindi pa din nakakabalik sila Ran at nag-aalala na ito kay Jean. Nang makatulog ito ay naramdaman ni Zuwei na nasa labas si Chloe kaya pinapasok niya ito. Ipinaalam nito sa kanya na nasawi na umano ang Monster King o ang kanyang ama. Nakiusap ito sa kanya na bumalik na umano siya para pumalit sa kanyang ama sa pamumuno dito. Dahil hindi nagkakaisa ang kanilang mga elders at baka mas lumala pa ang kaguluhan na posibleng humantong na atakihin na din ng mga ito ang mga tao. Nagpalabas naman ng inner demon si Ran at pinalaban ito kina Jean bilang parte ng kanilang pagsasanay habang hindi pa natatapos si Raowe sa kanyang ginagawa. Tinuruan ni Ran sila Jean kung paano sila makikipaglaban bilang isang grupo. Mabilis na nakuha ng mga ito ang kanyang mga itinuturo kaya nagawa nilang matalo ang inner demon. Gusto naman ni Raowe na makipaglaban din sa mga inner demon dahil naiinip na siya sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya pinayagan ni Ran at ipinagpatuloy lang sa kanya ang kanyang ginagawa. Dahil sa ginagawa ni Ran na hindi isabak si Raowe sa pakikipaglaban ay nagpa siya na ang Land Immortal na puntahan ang kinaroroonan nila Ran para siya na mismo ang humarap sa mga ito. Kaya nang matapos na si Raowe sa kanyang ginagawa ay sakto ding nagpakita dito ang inner demon ng Land Immortal. Ininsulto ito ni Ran kaya nagalit ito at umatake pero madali lang itong sinangga ni Ran. Hindi pa tumigil si Ran sa pang-aasar dito kaya patuloy din ito sa pag-atake ngunit pinaglalaroan lang ito ni Ran. Hanggang sa umatake ito ng isa sa pinakamalakas nitong atake pero hindi pa din ito umubra at gumanti na din si Ran. Katapos ay dito na nagpa siya si Ran na seryosohin na ito at sa isang atake lang niya ay natalo niya ito kaagad. Nagtipon-tipon naman sa Kingming Sword Sect ang mga sect leaders para ipaalam ni Zuwei sa kanila ang sinabi sa kanya ni Chloe. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang opinyon sa posibilidad na pakikidigma sa mga halimaw. Pero ayon naman kay Zuwei na ipinaalam lang niya ito para makapaghanda sila pero hindi pa din ibig sabihin nito na makikidigma na sila at hintayin na lang din muna nila na bumalik si Ran. Pero kung wala na talagang paraan ay babalik na lang siya sa Monster Realm.
Habang namumulot ng mga gems sila Rawei ay patuloy namang pinapaiyak ni Ran ang inner demon. Ilang sandali lang ay biglang napasigaw si Mei kaya nilapitan siya ni Ran. Ayon sa kanya na posibleng may nangyayaring hindi maganda sa labas dahil naramdaman niya na nabasag ang message jade ni Zuwei. Naintindihan naman kaagad ni Ran si Mei at nagpasya siya na lalabas na sila dito. Ngunit nang nilingon niya ang inner demon ay bigla na lang itong nawala. Papunta na pala ito kay Rawei kaya nang mapansin niya ito ay nahawakan na nito si Rawei at hindi niya na ito nailigtas pa. Katapos ay bigla nilang narinig ang boses ng Land Immortal na sinasabihan si Ran na pumunta sa kinaroroonan nito kung gusto pa umano niyang mailigtas si Rawei. Dito na din gumuho ang kinatatayuan nila at alam ng Wisdom Immortal na papunta sa kinaroroonan niya sila Ran. Naunang nakarating dito si Ran at pinagsasalo niya ang tatlong chika babes. Nang papasok na sana siya sa portal para hanapin si Rawei ay narinig niya ang boses ng Wisdom Immortal na humihingi ng tulong. Nang tinulungan niya ito ay nagpakilala ito kaagad na siya umano ang Wisdom Immortal na hinahanap niya. Katapos ay nabanggit na din ito ang posibleng kalagayan ngayon ni Rawei at alam niya din kung saan ito matatagpuan. Pero bago niya ito sabihin ay balak sana nito na makipagkasundo kay Ran. Gusto nito na kung magawa na umanong matalo ni Ran ang Land Immortal ay kailangan niyang bumalik dito para ilabas ito sa mansyon na ito. Pumayag siya sa kasunduan na ito kaya dito na din nabanggit ng Wisdom Immortal na gawa ang mansyon na ito sa dugo ng Dragon Ball at posibleng gamitin ng Land Immortal ang dugo ni Rawei para buhayin muli ang Great Demon. Kasalukuyan namang nakagapos si Rawei sa main brain ng mansyon. Sinubukan niyang kumawala dito pero dahil sa pagkakahigop ng kanyang dugo ay unti-unti na din siyang nanghihina. Naatasan ni Ran sila Yanfei na hawakan muna ang Wisdom Immortal habang wala siya. Katapos ay dali-dali na siyang pumasok sa portal papunta sa kinaroroonan nila Rawei. Pagkadating niya dito ay kaagad na nagpakita sa kanya ang skeleton ng Great Demon na muling nagising dahil sa dugo ni Rawei. Umatake ito sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon para magantihan at masugatan ito. Ngunit hindi niya akalain na mabilis lang maghihilom ang mga natamo nitong sugat. Muli silang nagpalitan ng atake pero hindi pa din umuubra dito ang kanyang mga nabibigay na pinsala. Ayon sa Land Immortal na sa tuwing nasusugatan niya umano ang Great Demon ay mas bumibilis din ang paghigop nito sa dugo ni Rawei. Inatake niya ito muli ng walang tigil pero mabilis lang din itong mag-regenerate. Hanggang sa makita niya na ang puso nito at nang pupunteryahin niya na sana ito ay mabilis itong nakalayo. Umatake ito kay Ran gamit ang isa sa pinakamalakas nitong atake ngunit hindi man lang ito ininda ni Ran. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ran na mapuruhan ang puso nito dahilan para kaagad din itong maglaho. Katapos ay nakita niya na din si Rawei na patuloy pa ding kinukuhanan ng dugo. Binalaan siya ng Land Immortal na hindi gumawa ng kahit anong aksyon dahil konektado na umano si Rawei dito. Kaya kung susubukan niya umanong putulin ang kahit alin sa koneksyon ay ikakasawi ito ni Rawei. Hindi akalain ng Wisdom Immortal na plano pala ng Land Immortal na i-activate ang buong mansyon sa pamamagitan ng dugo ni Rawei. Ayon sa kanya na sa una ay akala lang umano niya na gagamitin lang ng Prince of Land Immortal ang dugo ni Rawei para buhayin muli ang skeleton ng Great Demon. Pero dahil alam na nito na hindi nito magagawang manalo kay Ran ay kinonekta na lang nito ang tatlo niyang kaluluwa kay Rawei. Ibig sabihin lang nito ay susubukan na nitong i-activate at kontrolin ang buong mansyon. Subalit ang problema dito ay siguradong mauubos lahat ang dugo ni Rawei. Sinabihan ng Land Immortal si Ran na kung ibibigay umano ni Ran ang kanyang katawan ay papakawalan niya na si Rawei. Pumayag si Ran sa kagustuhan nito na kunin ang kanyang katawan pero hindi naman sumang-ayon dito si Ran. Kaya muling ipinaalala ni Ran kay Rawei ang ibinigay niya dito bago sila pumasok dito. Dito na naalala ni Rawei ang mga bamboo slips na gustong ipagamit sa kanya sakaling manganib ang kanyang buhay. Nang makapaghanda na si Ran ay lumapit na sa kanya ang dalawang kaluluwa ng Land Immortal para simulan na ang pagkuha sa kanyang katawan. Ngunit bago pa makapasok ang mga ito sa katawan niya ay bigla niyang dinakip ang mga ito. Plano niya pala na madakip ang kahit dalawa sa kaluluwa nito dahil alam niya na kayang-kaya na ni Rawei na iligpit ang isang kaluluwa nito. Nang ililigpit niya na ang dalawang kaluluwa ay dito na din siya nagbigay ng hudyat kay Rawei na gamitin ang bamboo slip. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan na pinakawalan niya at kasama ang kapangyarihan mula sa bamboo slip ay nasira nito ang main brain ng mansyon na labis namang ikinalungkot ng Wisdom Immortal. Nang mailigtas na ni Ran si Rawei ay kaagad din silang bumalik sa kinaroroonan nila Jin. Nang makarating na sila dito ay napansin niya na parang matamlay ang hitsura ng Wisdom Immortal. Nilapitan niya ito para mai-teleport na sila sa labas pero ayon dito na wala na umanong silbi kahit pa lumabas sila dahil masasawi lang din silang lahat.
Dahil sa pagsira ni Ran ng main brain ay sinira na din umano niya ang core ng mansyon kaya hindi rin magtatagal ay mawawasak na din ang mansyon. Ibig sabihin lang nito ay posibleng masawi ang lahat na nasa labas na sakop ng radius ng 100 milya. Kaya habang nagpupulong pa sila Zhuwei ay ipinaalam sa kanila ng isang tauhan ni Zhang ang nangyayari sa Shangshan Kingdom. Dahil dito ay kagad silang tumungo sa Shangshan Kingdom na kasalukuyan ng nagkakagulo dahil sa mga nagsisibagsakang mga debris galing sa mansyon. Pinulot ni Ran ang Wisdom Immortal at sinabihan ito na teleport na sila sa labas na kaagad naman nitong sinunod. Sa patuloy na pagbagsak ng mga debris ay hindi na ito nakayanin pang pigilan ng nilikha nilang barrier dahilan para dumiretso ang ibang debris sa ibang cultivator. Dahil dito ay nagpasya na si Fang na paalisin na dito sila Zhuwei at siya na umano ang bahala sa pagpigil dito. Biglang dumating dito sila Ran kaya nabuhayan muli sila ng pag-asa. Matapos niyang makita ang sitwasyon sa taas ay sinabihan niya ang lahat na lumayo na dito at pinahawak niya muna kay Zhu ang Wisdom Immortal. Nang siya na lang ang natira dito ay ginamit niya na ang kanyang enerhiya para subukan na higupin ang buong mansyon. Habang pinapanood siya ng iba ay bakas sa mukha ng mga ito ang pagkabahala sa kanyang ginagawa. Pero ilang sandali lang ang makalipas ay matagumpay niya itong nahigop lahat at nailigtas ang buong Shangshan Kingdom. Makalipas ang ilang araw ay nagising na din si Rao Wei. Nandito din pala si Jin kaya naikwento nito kaagad sa kanya kung ano ang nangyari sa Shangshan Kingdom na ikinabahala niya. Pero kaagad ding sinabi ni Jin na wala na siyang dapat ipag-alala dahil iniligtas ni Ran ang Shangshan Kingdom. Kasalukuyan namang kinakausap ni Ran ang Wisdom Immortal para tanungin na ito kung maaabot niya ba umano ang Foundation Establishment Realm. Ayon naman sa Wisdom Immortal ay maaabot niya umano ito kaya tuwang-tuwa siya nang marinig ito. Ngunit nang tinanong niya na ito kung paano ay hindi din pala nito alam ang sagot. Dagdag pa nito na posibleng isa siyang cultivator na may immortal envy. Ibig sabihin ay tinataglay niya ang isang malakas na kapangyarihan na nagdadahilan para kainggitan siya ng mga immortal. Dahil ang mga kagaya niya ay isang uri ng tao na may walang hangganan na energy center at wala ding limitasyon na kapangyarihan. Bagamat hindi niya alam kung paano mararating ni Ran ang Foundation Establishment Realm ay nakita niya umano sa isang sinaunang Muriels ang kauna-unahang cultivator na may immortal envy din at may hinala siya na nagawa nitong malampasan ang Chi Refining Realm. Dagdag pa nito na posible din na mga immortal na din ang mga karibal niya dahil sa nakita nitong Muriel ay nakikipaglaban din sa mga immortal ang unang cultivator na kagaya niya at maging sa mga halimaw din. Nang marinig niya na posibleng may halimaw na nakakakilala sa cultivator na kagaya niya ay naisip niyang puntahan si Zhuwei. Napag-usapan nila ang plano ni Zhuwei na bumalik ng Monster Realm at balak niyang sumama dito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng I Have Refined Chi for 3,000 Years. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina